Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan niyo ako guys, let's go! Attorney Larry Gadon may respect sa lahat ng naninira sa kanya tulad ni Senator Risa Hontiveros. Gadon sinabing mag-presidente muna sila, mga nagmamagaling bago siya punahin. Belta naman ng marami. So tolong mga kaibigan, mas gusto ko pa sa Senado to si Larry Gadon eh. Kumbaga ako to Duterte loyalist to tapos Marcos loyalist mga kaibigan. Kaya sa susunod sanang election mga kaibigan, tulungan natin Larry Gadon. Kaysa naman sa mga dilawan mga kaibigan, tulad nila Hontiveros, yung mga yan, at yung iba pa. Si Boy 10K mga kaibigan, alam nyo na. Kami sa ating mga kababayan ay malakas lang ang loob ni Risa Hontiveros na naninira dahil kakampi niya si First Lady Lisa Marcos. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, sa disbursement pa lamang ni Attorney Larry Gadon ay nilino na niyang hindi siya apektado sa mga nangyayaring ito dahil hindi naman daw di umano ang pagiging abogado ang kanyang nag-iisang karir at hindi rin ito nakakaapekto sa posisyon niya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit hindi talaga maiwasan na marami talagang intriga sa pagkakadisbar niya, kaya sinagot niya ito at sinabing magpresidente muna sila bago kumuda. Belta naman ng iba ay maingay lang silang mga dilawan tulad ni Risa Hontiveros dahil protektado ito ni Lisa Araneta Marcos. Nang lumabas ng balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, magbago na kayo mga dilawan at pinklawan. Huwag na masyadong gamitin ang politika dahil ubod ng siraan. Nasukan na ang taong bayan sa mga strategy, pansariling vested interest. Kailangan ng buong prinsipyo ng pangkalahatan. Attorney Larry Gadon, magpakatatag po kayo, hanap ng Filipino people, pangkapayapaan. Tama, Attorney Larry Gadon, ginusto kayong i-appoint ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mabuti kayong tao at kaya nyo ang inaatang na tungkulin sa inyo. Kung maraming naninira at gusto agad pabagsakin kayo, huwag nyo po silang pansinin at tama lang na sagutin nyo sila. Good luck po, Attorney Larry Gadon, at congratulations po. Good Secretary Attorney Gadon, sana mabantayan mo ang mga tiwali dyan sa gobyerno at sana sabihin mo sa mga madlang people sa Pilipinas kung anong totoong ganap. Napakagulo ng admin na to. Sayang, dapat tulungan natin ang ating Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Pero taliwas siya kay Madam Imelda kasi katuwang niya noon si Apo Lakay Sr. Mas matimbang pa rin ang kabutihan kaysa kasamaan. Dasal tayo lahat para maayos ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Attorney Larry Gadon, ignore them to those who are very destructive person. What we know is that you deserve to be appointed as Secretary. PBBM know and believe those who are helping our co-Filipinos, not to those who always corrupt money talks to them. Go, Attorney Larry Gadon and Senator Amy Marcos. You're the best, itaguyod ang ating bagong lipunan. Mabuhay kayo, Pangulong Bongbong Marcos. God bless you, PBBM and Senator Amy, Secretary Larry Gadon. God bless you all. Good morning po. Huwag na po kayong magsagutan. Ipanalangin na lang po ninyo ang mga naninira. Naiinggit lang yan, parang naguguluhan kaming mga bumoto kay Unity. Salamat Mama Lisa Araneta. Huwag na lang po kayong makigulo kasi po naaapektuhan po si Pangulong Bongbong Marcos. Mayaman naman po kayo. Salamat po. And quote.
Maraming salamat, Attorney Mark, sa iyong napakagandang paliwanag. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kasama sa media. And natutuwa ako na napakarami pala na dumating dito. I think that this was only called this morning. And I wasn't supposed to come here, but since nakita ko marami pa rin nandito, gusto ko na rin kayong makausap. Maraming salamat. No? And yung disbarment case ng Supreme Court is something that I have not really paid attention to because I have not been practicing my profession as a lawyer since 2015. And I got involved in business and in politics that I hardly felt that I was really practicing my profession as a lawyer. And so I am not really affected with this kind of decision. And yung maraming tanong dati na marami akong interviews yesterday and today. Yesterday there was about 9 interviews by the media, and today it's about 12. So sabi ko nga, punta na nga lang dito para isahan na lang yung explanation. Yung merong pinaka-common na tanong, yung tinatanong nila na kung ako daw ba ay may regrets doon sa mga actuations ko noong particularly noong campaign, no? And sabi ko nga, wala. Sapagkat at the time, kaya naman ako nagkaroon ng outburst noon, particularly dito sa isang reporter na nagkakalat ng kasinungalingan kay BBM. Dahil na we are affected by the campaign, in the campaign, I mean. Sinisiraan niya yung aming principal na candidate, so therefore pati kami naapektuhan. And alam niyo naman ang mga tao, mga Pilipino, napakadaling mapaniwala sa mga paninira. So I had to do something to counter it. And at the time, I was really mad, no? Dahil na puro kasinungalingan yung pinalalabas. And kung nagawa ko 'yon, kung 'yon ay naging kontribusyon ko upang mapatahimik ang mga paninira at kasinungalingan, at isa 'yon sa naging dahilan sa pagkapanalo ni President Bongbong Marcos, then ako ay nagtagumpay at ako ay masaya. And dahil na nanalo si Presidente Bongbong Marcos at dahil diyan ako ay naitalaga bilang secretary ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation, tagumpay na rin sa akin 'yon dahil ito ay pagkakataon ko upang maglingkod sa ating mga kababayan, upang makapag-contribute ako ng aking nalalaman at ng aking adikain upang makatulong sa ating mga kababayan. Yung pagiging lawyer, sampu-sang pera naman yan Iba yung, the word secretary is sweeter than attorney. So, hindi ako nalulungkot dyan. In fact, masaya ako dahil kasi this is my opportunity to give back to our kababayans the enjoyment that I have in my fortunate simple life, no? Kaya hindi ito apektado sa akin. At natutuwa naman ako dahil the Honorable Executive Secretary has already issued a statement that this has nothing to do with my position as Secretary of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation, or what we call PAPA. And there is a statement also that President Marcos himself believes that I will be able to do a good job on this. So it's a nice feeling also na yung buong-buo pa rin yung tiwala ng ating mahal na presidente. And so itong tungkol dito sa disbarment, I will just leave it to my lawyer. No? And one of them, of course, is Attorney Mark Tolentino para harapin yan. This is something personal which should not affect the way that I should perform my obligations to the President and to the Philippine people of my being a secretary for the PAPA. Yeah, question? Okay, Maris. Thank you. Secretary, good afternoon. First of all, congratulations for being appointed as the Secretary or the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. With regards to your appointment, what are the marching orders of the President, considering that this is one of the biggest challenges? Poverty alleviation is one of the biggest challenges to the Marcos administration. Well, actually, before the appointment, about more than a week ago, there was an event where President Marcos was the key speaker, and he discussed this priority of the administration is also a focus on the poverty alleviation. So, and then after several days, lumabas yung appointment ko. So, he is really serious on this program of the Marcos administration for the poverty alleviation. And of course, ako naman ay natuwa sapagkat ako naman ay talagang gusto ko namang manilbihan sa bayan. And ako naman ay nabiyayaan ng magandang mga pangyayari sa buhay. So, this is a payback time. Pwede naman ako maglingkod na. Sir, what specific orders were given to you, considering that poverty alleviation is also a responsibility being done already by NAPSI and DSWD? Okay. After the issuance of the appointment, I haven't talked to President Marcos yet. And as I understand, that there is already a program for poverty alleviation. And probably I would just synchronize and I will supervise and synchronize these programs and create a better way of approaching this problem.
Kasi ang talagang expertise ko is corporate management. I have managed several companies. I have acted as director of several companies, big corporations. And my expertise actually is not more of a lawyer but a corporate executive. So therefore, I can do this job. Sir, sorry, I just have a few more questions before turning over the mic to other reporters who would also Okay. like to ask questions. Would you care to answer some criticisms that this is just political accommodation, the position that has been given to you, because you were one of the most loyal to the unit team during the campaign period? No, because I have a talent and I have a skill, I have a capability to help the president and to serve the public. You can say that this is a political accommodation if I am totally unequipped with skills or capability. Pero yan naman ay napatunayan natin yan sa larangan ng business and corporate world na tayo ay may nalalaman. Kaya ganon. And yun sa mga critics naman, yung mga nagsasabi na dapat daw ay bawiin yung aking appointment, maging presidente muna sila. Hindi naman sila presidente. The power to appoint belongs to the president. So therefore, kung congressman ka lang, lalo ka, party list ka lang, tumahimik ka. Sir? Magpresidente ka muna. Okay. Alright. Sir, yung... Nakareceive ka lang na 300,000 votes. Gusto mo, i-overpower mo yung 31 million votes na ibinigay na political power sa isang presidente? Hello? At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.